Ngayon, ang sabi sa atin, kayong mga OFW, kausapin ninyo ang inyong mga pamilya sa Pilipinas na maging parte nitong movement na ito. Paulit-ulit, peaceful movement, mga kababayan. Kailangan i-pressure natin ang mga boss sa Kongreso, sa Supreme Court, lahat ng ahensya ng gobyerno, ang mga teachers, nurses, lahat kayo kailangan i-pressure nyo yung mga sarili ninyo. Kasi wala na pong batas sa Pilipinas. Kahit anong gawin natin, although in fairness, may mga mabubuti pang natitira sa Congress. Yung mga senador na, sinakal na rin ni Lisa Tanas, ginagawang waiter, binibigyan ng pabor, lahat, kasabwat na nila yan. So wala pong option ang taong bayan kundi ang magsalita, magkaroon ng movement, magkaroon ng voice out ng kanilang sentimiento, which is pinipigilan nga tayo. So yun ang sinasabi sa atin ng ating puting ahas, na huwag kayong mapagod. Although ipe-pressure natin ang mga huwad committee, ilan lang naman din sila. Tignan mo, apektado sila sa atin. Trolls daw tayo. Naghain pa sila ng bills, yung anti-troll bill nila. Pero sila yung may trolls. Ibig sabihin, ang taong bayan ay effective. Very effective, mga kababayan, ang nangyayari sa atin. Ang nangyayari, mga comment ninyo, mga OFW, lahat kayo dyan sa Pilipinas na nakikialam sa usaping pampolitika, sa usaping about social issues, kasi kayo ang makikinabang dito. Ang sabi sa atin, gamitin ninyo ang kapangyarihan ninyo sa social media and you, traditional media, sana gumawa kayo ng tama para sa inyong bayan. And also, ang gawin natin, kayong mga nasa ibang bansa, katulad natin, kung kayo ay may mga amo dyan, kaibigan na nag-work sa, sa government mismo or sa press, i-educate natin sila. Kailangan natin ng international pressure. Pag dumami na po ang nagsasalita at talaga namang may magaganap dito. At pero syempre, ang pinakaano natin dito, I have a very exciting information that I cannot share with you. Napakagandang impormasyon na kaya naman naghahanda na ito sa kanilang forced exile. Kailangan na nating magkaroon ng tunay na pagbabagong mukha. Di ba nagkaroon ang Tanjiri ng kanilang survey? Tapos si Sara daw mababa. Lahat yun kagagawa ni Lisa Tanas. Ilan ba mga nag-survey dyan? Buraot si Bangag. Sinong matutuwa kay Bangag? Protesta sa social media, protesta sa kalsada, as long as peaceful protest. Yun ang kailangan natin. Hindi tayo mananakit. Nakikita naman natin na wala na pong patutunguhan ng gobyerno ito. Nagahanda na sila, ang mga bagman ni Lisa Tanas, pinupwesto na ang pera ninyo. Samantalang kayo, kawawa kayo sa Pilipinas, sila kahit i-forced exile mo yan, yung mga yan, may pera pa rin yung mga yan. So kailangan natin, huwag tayo tumigil sa kakadakdak. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit ako ay napupuyat na sa kadadakdak, hindi ako tumitigil kasi wala na pong maasahan ang ating mga palagay dyan sa Pilipinas dahil magkakasabwat na. Talagang matibay na pinanghahawakan ko na authenticated po ang video na ipinakita ko sa inyo noong July 22 na si Marcos Jr. ay addictus benedictus, willing na mag-testify yung forensic expert na nag-check ng video na pinakita ko sa inyo na yung video na yon ay authentic, hindi siya deepfake, hindi siya ginawa, hindi siya AI. Yun ang palabas nila. Alam yan na mga negosyante, ng mga oligarchs, na mga nakapaligid kay Lisa Tanas, kay Bangag Jr. na si Marcos Jr., ay bangag na bangag, bloated na si Bangag. Hindi naman nagtatrabaho si Marcos Jr. Yung mga drama niya ngayon, na nabasa-basa siya, kunyari, sine-check niya yung about the national budget, kajululan yun. Hindi nagbabasa si Bangag ng mahaba. Mas pipiliin pa ni Bangag, mga kababayan, na suminghot kaysa basahin niya ang national budget. Si Bangag ay tamad at hindi nagbabasa yan. Pag under pressure, wala yan, hindi ko mapangsyon ng utak. Kapag ikaw ay punong-puno ng pulburon, hindi nagpa-function ng utak mo. Kaya mga drama-drama mo, Bangag Jr., pabasa-basa ka pa, review ng national budget. Julul!